Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 11, 2025, araw ng Martes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 17, verse 7 hanggang 10. Papuri sa iyo, Panginoon. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol sa tatlong bagay. Yung una ay ang pagiging servant o alipin. At tayo ay alipin o kaya alagad ng ating Panginoon. Ito ay parang kwento o talinghaga lamang. Kasi ang totoo niyan, tayo ay tayong lahat ay anak ng Diyos. Pero dito ay nagbibigay ulit ng halimbawa or example ang ating Panginoon para bigyan tayo ng instruction kung ano yung magandang gawin natin sa ating buhay o kaya ipaunawa kung ano yung mga dapat nating gawin sa buhay. Unang-una ay parang ang dating nung Panginoon na to ay parang hindi siya makatao kung titingnan mo kasi pagod na yung alipin pagkatapos ay pagdating sa bahay magsisilbi pa siya ulit. Pero hindi ganun ang ibig sabihin niyan. Unang-una ay yung gift ng ating lahat ng meron tayo ay kaloob ng Panginoon. Meron tayong kamay, meron tayong mata, meron tayong bibig para gamitin sa iba't ibang mga bagay. Ang ibig sabihin ay mayroon tayong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. In short, talagang we have given the gift of life. Ang kaloob sa atin ng Panginoon ay ang buhay. At napakapalad natin na tayo ay nag-exist dito sa mundo at sa huling panahon ay makakapiling natin ang ating Panginoon. Kaya napakalaking bagay na nabigyan tayo ng buhay. Kaya lagi nating sinasabi na kapag ang isang magulang o kaya ang isang couple ay nagkaroon ng baby, tinatawag natin na gift of life. Kasi ang isang bata ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng couple na yon na nanggaling sa ating Panginoon. So, yan yung unang biyaya.
Yung pangalawa, itong ginawa ng alipin. Ang paglilingkod natin ay hindi katulad ng job o trabaho na dapat tayong bayaran sa mga ginagawa natin. Subalit ito ay isang relationship o relasyon sa ating Panginoon. Kaya kung ano man yung ginagawa natin para sa Diyos ay dahil meron tayong close relationship sa Kanya. Katulad na lang ng magulang natin kapag sila ay tumanda na, tayo ay naglilingkod sa kanila ng bukal sa ating loob at bilang pagkalinga sa kanila dahil mahal natin sila. Hindi tayo humihingi ng kapalit na bayad dahil utang natin sa kanila ang ating buhay. Iyan lang yung isang simpleng example o halimbawa na ibibigay ko para maunawaan natin yung ibig sabihin nitong alipin na pagkatapos niyang mag-araro o magpastol ay pagdating niya ng bahay ay nagsilbi pa siya sa kanyang Panginoon. Ganon din naman tayo sa ating Panginoon. It is a relationship and not a job. Kaya di natin kailangang bayaran tayo. At ang pangatlo ay dahil sa ating paglilingkod at hindi tayo humihingi ng pabuya at hindi natin ito tinitreat as a job at napakapalad tayo na nagkaroon tayo ng buhay. Magkakaroon pa tayo ng reward in the end kasi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ang ating paglilingkod ay bukal sa ating puso at talagang masaya tayo, joyful sa ating pagsisilbi sa ating Panginoon. Ito ay hindi tayo talaga maghahanap ng kahit na ano paman. Kumbaga it is an opportunity or privilege na tayo ay napili na maglingkod sa ating Panginoon. At hindi lang tayo naging anak niya, kumbaga binigyan pa tayo ng responsibilidad bilang mga anak niya. Hindi lang tayo basta receive ng kanyang mga blessing or graces at maliban dito sa kaloob na buhay or gift of life, binigyan pa niya tayo ng responsibility. At ito nga palang sinasabi dito na itong parang continuation pala ito ng binasa natin kahapon. Ang mga apostle o mga alagad ay humingi sa Panginoon na pagtibayin pa ang kanilang pananampalataya o kaya ay mas lalo pang lumaki ang kanilang pananampalataya. Kaya itong nabasa natin ngayon, isa rin tong paraan para mas lalong lumaki ang ating pananampalataya at mas lalong tumibay. Kasi ito ay galing sa ating Panginoon dahil sa paghingi ng mga alagad na yon na magkaroon sila ng malaking pananampalataya sa Kanya. Ganon din naman as a servants or mga alipin ng ating Panginoon, isang modelo na dapat nating tularan ay ang ating mahal na inang si Maria na nag-say yes nung tinanong siya at sinabihan siya na magdadalang tao siya at iyon ay ating Panginoong Hesukristo. At ang yes niya ay isang halimbawa ng totoong alipin o totoong servant na talagang it's a privilege na maglingkod sa ating Panginoon.
Yun lamang po, magkita-kita po tayo bukas. God bless.